Yung unang question sa akin is, ang gusto lang naman makita ng mga immigration officers, meron siyang hingin, dun ko lang siya ibibigay. So, April 6, 2025, papunta ako ng Singapore. So, yung normal naman na procedure is, una, pipila ka muna dun sa travel tax section or dun sa travel tax counter at magbabayad ka ng 1,620 pesos. Pagkatapos, kailangan mo nang kumuha ng boarding pass. Another pila na naman yon. Kahit wala ka naman na i-check-in na luggage, is kailangan mong pumila kasi kailangan mo nga makuha yung boarding pass. And then, nag-proceed na ako dun sa security, yung pila sa security para naman sa mga luggage mo. And, yun, medyo meron ng pila dun sa part na yun. So, maganda talaga na palaging maaga sa airport. Di baling maaga, basta hindi ka nagmamadali at nagagahol sa oras. So, after nun, eto na, yung papunta na ako sa counter ng immigration. So, syempre, nung turn ko na, pumunta ako, binigay ko na yung binigay ko na yung passport tsaka boarding pass kasi yun naman yung pinakauna mo talagang ibibigay. Wala muna akong binigay na ibang mga documents kasi unless meron siyang hingin, dun ko lang siya ibibigay. And then, yung unang question sa akin is, saan ka pupunta? Then, syempre, sinabi ko, Singapore. Tapos, anong gagawin ko daw doon? Sabi ko, magtutour lang po, sabi niya. May kasama ba daw ako? Tapos sabi ko, wala akong kasama, mag-isa lang po ako. Sabi niya, magtutour ka, ikaw lang mag-isa. Sabi niya, opo, sabi kong ganon. Kasi palagi naman akong mag-isa pag umaalis. Sabi kong ganon. Tapos, saan po kayo nagtatrabaho, ma'am? Sabi niya ganon. Tapos sabi ko, wala po akong work ngayon, kaka-resign ko lang po. Sabi niya ganon. So, ano na pong ginagawa nyo ngayon? Sabi niya, kakabukas ko lang po ng business ko, sabi ko ganon. Para matutukan ko po yung business ko, kailangan ko pong magsara or mag-resign sa trabaho ko. And then, lumabas siya, dala-dala niya yung passport ko. Tapos hindi ko kasi alam kung saan siya pumunta nun eh. So, medyo naghintay pa ako ng mga 5 minutes. And then, bumalik na siyang gano'n. Tapos, pinicturan niya na ako. So, akala ko, okay na. Wala na akong masyadong, parang wala na akong ikakabahala. Although, nag-prepare naman ako ng mga printed copies, tsaka scan copies ng mga documents, yung mga supporting documents, para ma-proof na babalik ako ng Pilipinas at hindi ako hahanap ng work sa ibang bansa. Ganun na din yung parang baka may gawin ako ng masama sa ibang bansa is nagdala ako ng mga supporting documents ko. So, after niya akong picturean, dumaan na ako, pinadaan niya na ako dun sa, pinadaan niya na ako. And then, hindi ko alam na meron pa palang another immigration officer na parang nakaupo dun sa dulo. Hindi naman siya masyadong dulo, pero ayun, tinanong niya ako ulit, sabi niya gano'n, ang pairam po ng passport, ganyan. So, binigay ko, tapos sabi, ma'am, ano po yung pinagkakabalahan natin ngayon? Yun, gano'n. Tapos sabi ko, ma'am, hindi na po ako nag-work, pero may bago po akong business. Maliit lang po, sabi kong gano'n. Saan yung saan yung business mo? Sabi niya gano'n. Dito po, sa lugar na to, sabi kong gano'n. May ka ba dyan? May business permit ka ba? Sabi niya. Tapos, pinakita ko yung business permit ko. Tapos, actually, nilabas ko na nga yung isang set ng mga pinrint ko eh. Para pag hiningi niya, ilalabas ko na, ipapakita ko na lang isa-isa. Pero yung sabi niya, sige, ipakita mo na lang lahat ng mga documents na meron ka. So, binigay ko sa kanya lahat. Tapos, parang siya na yung nagtingin isa-isa kung kung tama ba, kung authentic ba. Kasi yung iba naman doon is original copy. Yung iba doon, nagprint pa nga ako ng ng itinerary ko. And then, yung iba naman, mga photocopy na lang yon. Pero, hindi naman ako masyadong nag-worry kasi parang yung pakiramdam ko is magaan naman. So, after niyang tingnan yung mga documents ko, wala na siyang masyadong tinanong. Hindi ko na napansin na tinanong nila kung magkano ba yung pera ko na dinala.
kung sino ba yung ano, or kung meron ba nag-sponsor sa akin, sino yung bumili ng ticket, 'di ba? Usually tinatanong 'yun. So wala naman silang tinanong sa akin masyado. Yun lang mga binanggit ko. Yun lang yung tinanong nila sa akin. So after nun is pinadaanan nila ako. Kaya sabi ko sa wakas at nakadaan na rin ako, no. Para sa ating mga Pilipino na nagbabalak na mangibang bansa para mag-tour, ay magpakita lamang tayo ng mga supporting documents. Yung mga supporting documents na yun yung magpapatunay na wala tayong gagawing masama sa ibang lugar o maghahanap ng work, kundi magtutour lang tayo at mag-a-unwind. Kasi ang gusto lang naman makita ng mga immigration officer is yung babalik ka ng Pilipinas. So, yung mga supporting documents mo dapat is magpapatunay na talagang magsistay ka pa rin sa Pilipinas after mong mag-tour. So, kahit na malaki yung pera mo sa bank account mo, kahit meron ka pang 100,000, pero kung wala ka namang sponsor o kaya wala ka namang dahilan kung bakit meron kang 100k or kung wala ka namang source of income, 'di ba? Paano mo masusuportahan yung sarili mo sa ibang bansa? So yun yung gustong makita ng mga immigration officer. Tsaka wag nating masamain o lahatin lahat ng immigration officer kasi hindi naman sila umupo doon para pigilan tayo na mangibang bansa. Syempre, privilege natin na makapag-tour, 'di ba? Kasi lalo na yung mga visa-free country, privilege natin yung mga Pilipino. Ang pine-prevent lang naman nila doon is yung mga normal na o yung mga criminal cases na nangyayari sa mga Pilipino outside the country. So, maging po tayo cautious at saka mag-prepare din po tayo sa mga itatanong nila. And syempre, lagi po tayong magdadasal. At for me, ang pinaka-sikreto dyan is kapag tatanungin nila tayo, magtatanungin ka nila, sabihin mo lang yung totoo kasi wala kang dapat ikatakot, wala kang dapat ikakaba. Although minsan nakaka-tense kasi parang ay baka 'di ba? Baka pag-isipan nila tayo ng kung ano-ano. Pero hindi, parang nandun sila for a reason. And matatalino sila, alam naman nila yung ginagawa nila. Hindi ka naman nila gigipitin or hindi ka naman nila yung pahihirapan. Syempre, mahirap talaga makalabas, pero part yun nung trabaho nila. Tsaka, in the end, ginagawa nila yun para sa atin din lang. So, ayun na lamang po sa video na to. Sana nakatulong po ito sa inyo at happy tour! Thank you for watching my vlog!